Kung matatandaan nyo, eto ha, para maliwanag, yan. Kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba nagtatanong kayo kung sino si Alputera? Eto, yan siya. Yung Julalay ni Digong, ito, yan. 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 Ito siya mga kababayan. So panahon po yan ni dating Pangulong Duterte. Kung matatandaan nyo kasi di ba noong nakarang araw, nag-post po itong si Jesse Egan na kung saan pinapatalsik itong si PBBM. Nananawagan na mag-resign daw po si PBBM. Tapos may mga parali pa mga kababayan sa dahig. Ito yan oh. Kung makikita nyo nung October 7, back in dahig. Sabi niya, sabi ni Alputera mga kababayan, back in dahig. I have been silent enduring a chronic nerve pain. The ordeal was recently often leaving me sleepless, secretly crying and writing in agony. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Kasi nga naman, ito po ay nagpapakita daw ng pagsuporta kay dating Pangulong Duterte kaya nananawagan sila ng mga rally dyan po sa dahig. Ayan o. Kung makikita ninyo mga kababayan, diba, naniniwala na kayo na namimigay daw ng pera doon, tapos nag-i-sponsor ng mga maisog rally dyan po sa dahig. Pero kung tutusin mga kababayan, sa likod po kasi ni Alputera, meron po kasing tao na nasa likod po niyan. Meron pong tao na nasa likod po niyan mga kababayan at yung tao na yon, yun po yung tinatawag na si Small Boy na dumidikit kay First Lady ng palihim, dumidikit kay First Lady mga kababayan pero palihim na tinutulungan si dating Pangulong Duterte sa pamamagitan po mga kababayan ng pagpipinas di umano dung sa mga maisog rally na inuorganisa ni Alputera. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito yung post ni Alputera na kung saan nananawagan na patalsikin po itong si Presidente noong October 5. Sabi po dito mga kababayan, ito yan ha, Bongbong Marcos resign. Tama na, sobra na. Nasaan na si Martin Romualdez at Saldico? Bakit tahimik kayo? Kailangan ko noon ng due process? Bakit ang ginawa nyo ba kay PRRD may due process? Ito, tandaan nyo mga kababayan ha, yan po si Alputera. Yung tinutukoy ni Maharlika na si Alputera na namimigay daw ng pera sa dahig, ito po yan. Na ngayon ay nananawagang patalsikin etong si PBBM mag-resign daw po sa pwesto. Ngayon mga kababayan, ito tanong natin. Kung si Small Boy, yung nagpipinance dito mga kababayan kay Alputera para dyan sa mga maisog rally na yan at palihim na tumutulong kay dating Pangulong Duterte at palihim din na lumalapit kay First Lady Lisa Marcos, bakit mga kababayan, bakit hindi niya utusan? 'Di ba? Para naman masabi na talagang good thing yung paglapit po nila kay First Lady, pakikipagkaibigan nila kay First Lady, bakit hindi niya utusan etong si Alputera na mag-post dito sa kanyang social media account na mga kababayan, na Sara resign? Diba? Kasi kita naman po natin kung ano po talaga ang totoong ginagawa ni Sara Duterte. Sinisira niya ang gobyerno, pinapalabas niyang siya ang may ginagawa kahit wala naman po siyang ginagawang pagtatrabaho. Kasi diba dapat kung tutusin, kung meron man dapat mag-resign dito, hindi po si PBBM yon. Dapat si Sara Duterte yun kasi hindi naman po talaga siya nagtatrabaho. So ngayon mga kababayan, ito. Ano nga ba mga kababayan yung sinasabing issue kung bakit mga kababayan pilit na dumidikit etong si Small Boy kay First Lady mga kababayan kasi umaasa po sila na matutulungan sila dun sa kaso mga kababayan na ginawa nila po sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi maliwanag naman po na hinaras nitong si Small Boy, hinaras nila yung 4 po nilang kapatid. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na agawan ng ownership mga kababayan o kumbaga yung mana na company o sikat na bus company dito po sa ating bansa. So eto yan. Kung matatandaan nyo, nung panahon po kasi ni dating Pangulong Duterte, merong tinulungan si Duterte mga kababayan na kaibigan na kung saan ginamit po ni Duterte yung pagiging presidente po niya para magtagumpay po yung kanyang kaibigan na mapaalis yung 4 po na anak o 4 po na kapatid. Kasi 6 nga na magkakapatid na nag-aagawan doon sa ownership mga kababayan.
ng isang bus company. So ngayon, yung nanay, kinampihan yung dalawa niyang anak at initsapwera yung apat niyang anak, mga kababayan. At yung dalawa niyang anak, yun po yun na mayagpag na humawak nung isang bus firm o bus company dito po sa ating bansa. Na kung saan, mga kababayan, ito po yung nangyari dyan. I-play po natin. Sila, nag-president sila. Ito. Sabi dito, mga kababayan, ni Big Mama, ayan, ni Big Mama, ito, ikinikwento niya kung paano siya tinulungan ni dating Pangulong Duterte para magtagumpay po dun sa ownership ng bus company. President sila. Nag-meeting sila at may president sila. Sabi pa dito, ganyan. At sabi niya, go to court. Tuloy pa natin. Justice, then you get abogado, and then file injunction. Idaan daw sa tamang proseso, kumuha daw po ng abogado. Yan siguro yung payo ng abogado sa kanila. Ano po, yan daw po yung payo ng abogado sa kanila para maidaan sa tamang proseso. Yun nga pong hatian sa ownership nito pong isang bus firm. At mag-file pa daw po ng injunction. So tuloy pa natin. Sinipugan, ikabalumang ko na, pero kadu. Sabi nung matanda, mga kababayan, kaibigan ni Digong, sabi ko, alam ko na yan. Tuloy pa natin. Guys, ano yung ako kanay? Pero ang tagal daw na proseso nun. Mahuli sa dayon. Dahil ang gusto ko, tutulong siya kaagad. So sino ba yung tinutulong na tutulong siya kaagad? Si dating Pangulong Duterte po yun. Mga kababayan, yung sinasabi na kailangan tumulong sa kanila agad. At dahil nga po dyan, tumulong po kaagad etong si dating Pangulong Duterte at eto po yung nangyari. Panoorin nyo, mga kababayan. Ano yung ako kanay? Mahuli sa dayon. Dahil ang gusto ko, tutulong siya kaagad. Friend kami mo. Dahil friend kami niyan. Si dating Pangulong Duterte, itong matanda na nagsasalita dito, matalik silang magkaibigan. So ngayon, ano nga ba yung itinulong ni Digong? Panoorin nyo. The Yensun family feud, involving one of the largest bus companies in the Philippines, Valyacar Transit Incorporated or VTI, has been ongoing since 2019. The feud began publicly Ito ikinikredit natin, mga kababayan, dito sa The Influencer. Yan po yung nag-post nito, mga kababayan. Tuloy po natin. on July 7, 2019. Ito naman po ay nasa balita na rin at nasa social media na rin po ito. When Leo Ray Yensun was ousted from his position as president, sparking a series of legal battles and public confrontations. Furthermore, Ito, pinasok na mga kapulisan daw, mga kababayan, yung isang private property nang wala daw pong court order. So bakit nga ba pinasok na mga kapulisan niya nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Kasi nga, sabi ko sa inyo, pag presidente yung nag-utos, mga kababayan, kahit walang court order, lalo na pag si Dugong yung nag-utos, wala po talaga magagawa yung isang individual kapag binangga ka ni Digong. the Bacolod City Police, in a highly controversial move, forcibly and illegally entered the compound to install a private security agency sabi dito, pero pinasok kasi kaibigan kami. loyal to Olivia Yensun and her supporters, Leo Ray and Jeanette. Wala ding search warrant, mga kababayan, pero pinasok po yung isang private property. Operation, involving over 200 police officers, led to further physical confrontations and damages. The gates of a property Wala rin daw warrant of arrest associated with the Y4 were set on fire, in order to gain access inside, illegally. Leo Ray Yensun and police tried to retake control of VTI's main office. Sinasabi dito na yun daw po, mga kababayan, si Small Boy, kasama yung mga kapulisan, mga kababayan, pinasok nila itong isang private property ng isa sa mga kapatid niya po, mga kababayan, para makuha yung control o pagmamaniobra dun po sa isang malaking bus company. Anyway, ituloy pa po natin ito. And the gate wall concrete was forcibly damaged to gain entrance without search warrant, warrant of arrest and court order. Furthermore, the Bacolod City Police, in a highly controversial move, forcibly and illegally entered the compound to install a private security agency loyal to Olivia Yensun and her supporters, Leo Ray and Jeanette. May binabanggit pa po ditong pangalan, mga kababayan. So siguro ito po yung isa sa mga kapatid ni Small Boy
Na kasi 'di ba sabi ko nga po sa inyo, napakalaking issue po nito mga kababayan at ito po ay agawan ng ownership sa isa pong malaking bus company. Ngayon, 6 na magkakapatid po ito. Yung dalawang magkapatid dito mga kababayan, pilit po nilang di umano. Hindi ko naman po sinasabing totoo, hindi ko naman po sinasabing hindi. Pero di umano, sa tulong ni dating Pangulong Duterte, napagharian po nila yung bus company. Mga kababayan, nilang dalawang magkapatid at yung 4 na kapatid po nila, sinampahan po nila mga kababayan ng iba't ibang mabibigat na kaso sa hukuman para mapaalis ng Pilipinas at para magtago sa ibang bansa. So ngayon, yung 4 po nilang kapatid, initsapwera na po nila at sinolo po nila yung pamamahala dun po sa isang bus company at madali po nilang nagawa yan dahil po sa tulong ni dating Pangulong Duterte. Anyway, ituloy pa po natin, di umano. In fact, they got our... Ito yung Ricky Yanson Jr. mga kababayan. Ito yung isa sa 4 na kapatid na may-ari, kung tutuusin, may-ari po nitong isang bus company. Ginawa nilang ammonia 5 regards, illegal nilang Number 1 is trespassing and illegal illegal arrest. So, Sinasabi nila dito mga kababayan, bakit nga sinasabi nila dito mga kababayan, trespassing yung ginawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte na pagpasok do sa kanilang property at illegal arrest. Sabi ko nga po sa inyo, kapag ikaw ay kaibigan ni dating Pangulong Duterte, tinulungan ka, kahit pasabihin na trespassing yan, illegal arrest, wala silang magagawa kasi makapangyarihan si Digong ng mga panahon na yon. At yun ay sinamantala ng kaibigan niya para makuha mga kababayan yung pag-aari nito pong isang bus company. Biruin niyo kung gaano kasakit nito kahit kapatid nila itong si Ricky Yanson mga kababayan, talagang ganyan po yung ginawa sa kanila sa tulong ni Digong. Arrest sila sa gina. May illegal arrest sila. Lima naman ka-guard. From Bacolod. From Bacolod, which we installed last night, muna. So sila, I don't know what's their plan or with regards to the plan mga tao sa ilang na we are here to... Yan po ay naka-public mga kababayan Mapapanood nyo po yan sa iba't ibang social media account. At least wala. Kita enjoy man lang tagabi. Gabi na. And dulpi lang sila yung nagsulod. And it's illegal because trespassing na siya. If wala taniga mo, wala. In August 2019, a critical event unfolded. An illegal special stockholders meeting, orchestrated by Olivia Yensun and her children Jeanette Demancas and Leo Ray Yensun, aimed to remove the Yensun 4, Roy, Ricardo Jr., Emily, and Selena, from their positions within VTI. Dali, dili ng sulod sa mansilingan. Pag siya sa akong presidente, ang presidente, sige ko presidente, sunod na sila. Meeting sila, nag-president sila, muni. Selena, Grabe, no? ate, okay lang na. Pinagsilingan siya. Go to court. Tanuya ko tani, magsilingan siya nga kung ano balahaw at sulbahong baladayon. Tingin sila rin kung go to court. There is justice. Then you get abogado, and then file injunction. Sinikuha na ikabalumang ko na, pero kagugay. Tanuya ko tani, mabulig sa dayon. Nag-print kami mo. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, masakit po yung nangyari dito kasi, eto lagi ko naman po ito sinasabi na kahit sa totoong buhay mga kababayan, kung titingnan nyo, kung kayo may mga anak, pilitin nyo na maging pantay-pantay yung tingin ninyo mga kababayan. Wala kayong papanigan kapag kamali yung isa at kapag yung isa mga kababayan ay tama, mas mabuti kausapin nyo parehas na wag silang mag-away kasi magkakapatid sila. At saka kung titingnan nyo, dapat halimbawa sa isang tahanan, sa isang bahay, lagi ninyong bigyan ng atensyon lahat ng mga anak nyo kung tutuusin. Kung marami kayong anak, mas maganda, kausapin nyo lahat, maging pantay-pantay yung pagtingin para hindi po nangyayari yung ganito tuwing magkakaroon ng iniwang mana, laging pinag-aagaw-agawan. At ang pinakamasakit nga po dito, minsan, yung magulang may kinakampihan, halimbawa, 6 yung kanyang mga anak, may kinakampihan na 2 anak at yung 4 iniitsapwera na.
pangit po yun mga kababayan at ganito po yun nangyari dito. So dahil mahal niya yung dalawa niyang anak, yun ang kanyang kinampihan at hinayaan niya mga kababayan na magdusa yung 4 niyang anak. Ano po at yung kumpanya mga kababayan talagang nakuha, napakinabangan nung dalawa niyang anak at yung 4 tinanggalan ng karapatan. Ano po, di umano. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway, tuloy pa po natin. Olivia Yenson pulling her strings with former President Rodrigo Duterte. Diba? Diba? Kita nyo mga kababayan, yan yung tinatawag na palakasan system sa panahon ni Digong. Yan nga yung sabi dito, oh. Yan, this is the brand of justice in Duterte administration. Palakasan system mga kababayan. Ayan, oh. Palasakay lang yun nakalagay dyan pero palakasan system yan. Yan po yung sinasabi ko mga kababayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte, pagkaalyado ka, ligtas ka. Pag ikaw ay may interest tapos kaalyado ka ni Digong, may gusto kang banggain na tao, lalo na at karibal mo sa negosyo, magsabi ka lang kay Digong mga kababayan, talagang kayang-kaya mong tirisin yung kalaban mo sa negosyo. At ganyan po yung nangyari dito kasi nga, umubra mga kababayan yung palakasan system. So ngayon, yung mga nasa sa likod mga kababayan ni Alputera, syempre kailangan nilang magbalik ng utang na loob kay dating Pangulong Duterte, kaya kahit tumidikit-dikit po sila kay First Lady, talagang ang nangyayari dito mga kababayan, palihim nilang tinutulungan si dating Pangulong Duterte kasi malaki na itulong po sa kanila ni dating Pangulong Duterte nung panahon na talagang kinukuha nila yung ownership ng isang malaking bus firm, mga kababayan, dito po sa ating bansa, bus company. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano pang masasabi ninyo hingil po dito sa ating topic na ito na tinalakay natin mga kababayan, na kung saan, hamon ko ito mga kababayan kay Small Boy. Eto, hamon natin kay Small Boy na nasa likod, di umano ni Alputera. Kung talagang tapat yung pagdikit-dikit mo kay First Lady, bakit hindi mo utusan si Alputera na mag-post sa kanyang Facebook page ng Sara resign? Kung talagang totoo at bukal sa loob mo yung pagdikit-dikit mo kung hindi kayo kaalyado ng mga Duterte. Ano po, eto, mag-post sana si Alputera ng Sara resign. Diba mga kababayan? Anyway, kayo po, ano po masasabi nyo mga kababayan hingil po dyan sa mga topic na yan na hinimay po natin? Comment below na lamang po kung ano pong opinion at komento po ninyo hingil po dyan.